So, purihin ng Panginoon. So, ngayong umaga mga kapatid ay magbibigay lang po ako sa inyo ng kaunting insight tungkol po sa ating gagawin ngayong umaga ang may kinalaman po sa ating pananalangin. Iaakma natin sa panahon, yung panahon ni Propeta Daniel po noong araw. Buksan natin ang Daniel 10:12. 10:12 po ay ganito ang sinabi. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harap ng Diyos o sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga panalangin ay dininig. At ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Yun po ang sinabi ron. Ang kausap po niya rito at ang nagsalita po sa kanya nito ay si Anghel Gabriel. Ipinaalam kay Propeta Daniel yung panalangin ni Propeta Daniel noong kanyang kapanahunan. Kasi si Propeta Daniel po ay nananalangin, nananawagan sa Diyos. Kaya nga ang sabi po roon sa salita ay, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harapan ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. So ipinaalam po ni Anghel Gabriel kay Propeta Daniel na simula pa ng ilagak ni Propeta Daniel sa Diyos ang kanya pong mga kahilingan ay ang sabi nga niya rito, inilagak niya ang kanyang puso at ang kanyang pagkaunawa sa Diyos. Ang sabi niya ron, mula pa ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso at sa pagkaunawa at magpakababa sa harapan ng Diyos. Meron pong sinimulan, merong sinimulan si Propeta Daniel sa Diyos nang maunawaan niya, nang makita niya yung magiging sitwasyon doon sa kanilang lugar, sa kanilang kapanahunan. Meron po siyang sinimulan si Propeta Daniel. Ang sinimulan po niya ay is to pray the Lord. Nanalangin po siya sa Panginoon. Napakahalaga po nung pagsisimula ng pananalangin sa Panginoon. Yun po ang kanyang sinimulan at inilagak niya ang kanyang puso. Inilagak niya. Pag sinabing inilagay niya ang kanyang puso sa pamamagitan ng panalangin. Yung paglagak niya yun ay ang panalangin. Doon niya inilalagay, kumbaga sa ating salita, yung salitang laga ay inilalagay. Parang din sa pera, pag tayo maglagak sa bangko ng pera, ay secure tayo na hindi maano. Si Propeta Daniel ay naglagak ng kanyang tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na kanyang nakita doon sa kanilang kapanahunan. Bakit siya nanalangin? Ano ang nakita kaya ni Propeta Daniel? Meron kasi siyang nakita. So papanoorin natin kung ano ang nakita ni Propeta Daniel. Sa Biblia po kasi ay, pag tayo nagbasa ng Biblia, para tayong nanonood. Amen. Para tayong nanonood. Parang, meron nga rin isang kwento, yung bata ay nagbabasa ng Biblia, nasa kwarto siya. Halimbawa lang yan, kwento, pero totoo. Nagbabasa ng Bible yung anak niya na grade 6. Nagbabasa ng Biblia nasa kwarto. Tinatawag nung kanyang ina para kumain na. Sabi niya, Noy, lumabas ka na rin, nakain na tayo. Sandali lang, ma. Dahil kitang-kita ko. Sabi niya, kitang-kita ko. Pinapanood ko. Alin? Wala naman. Alam nung ina na wala naman sila doon TV. Anong pinapanood mo? Kitang-kita ko. Si Lazaro, binubuhay ni Jesus.
Sino pong nagbabasa sa inyo? Saan mo mababasa yan? Juan 11. Doon binuhay ni Jesus si Lazaro. Ibig sabihin, nakita niya, sandali lang niya dahil kitang-kita ko si Lazaro binubuhay ni Jesus. Ibig sabihin, para siyang nanonood dun sa binabasa niya. Ganyan po sana tayo pag magbasa ng Biblia. Para tayong nanonood ng mga eksena. Katulad ni Propeta Daniel, pinapanood niya, kumbaga parang napapanood yung mga bagay na mangyayari sa kanilang lugar. Nang makita niya doon sa kanilang lugar, dahil yung pahayag sa kanya, doon siya nag-umpisa na manalangin sa Panginoon. At ang kanyang panalangin, naroon sa chapter 9. Kasi binasa natin ay chapter 10, verse 12. So sa chapter 9, dito siya ito yung kanyang nakita sa chapter 9. Yung nakita niya ay ganito. At aking itiningin ang aking buha sa Panginoong Diyos upang humarap sa pamamagitan ng panalangin at ng pagsamo ng pag-aayuno, pananamit ng magaspang at ng mga ago. At ako'y nanalangin sa Panginoong Diyos at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila-kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, na nagsisiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami nagkasala, sabi niya, at nag-asal ng kasuwailan at nagsigawang may kasamaan at naghimagsik sa makatuwid bagay, nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. So ang nakita po ang nakita ni Propeta Daniel, ang mga tao doon sa kanyang komunidad ay halos lahat ay gumagawa ng kasamaan, gumagawa po ng kasalanan. Kaya pag tinuloy po natin ito ng basa, ang Diyos ay nagpahayag na maaaring ito po yung kapanahunan po ito ni Haring Dario kay Propeta Daniel. Ipinakita kay Propeta Daniel nung kapanahunan po ni Haring Dario kung ano ang mangyayari sa kanilang kapanahunan, especially po doon sa bayan Jerusalem. Na yun po ay nagpahayag ng Diyos na babagsak dahil sa kasalanan po na ginagawa po ng tao. Kaya po nag-umpisa si Propeta Daniel na maglagak ng kanyang tiwala sa Diyos, maglagak po ng kanyang pananalangin sa Diyos upang yung kanyang nakita, yung panahon, pastora, yung mga bagay na mangyayari ay magkaroon ng kaayusan. Huwag matuloy, kumbaga. Yung ipinikwento ko po sa inyo, kasi yun po ang laman po niyan. Ano ha? Ngayon, doon siya po naglagak ng kanyang tiwala sa Diyos. Doon siya naglagak ng kanyang pagpasa sa Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga panalangin sa Diyos. At pagdating po doon sa chapter 10 na binasa natin verse 12, ay doon na ipinahayag po ng Anghel Gabriel na yung kanyang panalangin dininig ng Diyos. Ano po? Dininig na ng Panginoon. Ipinaalam po kay Propeta Daniel na yung panalangin niya doon sa kanyang mga nakita nung kanyang kapanahunan ni Haring Dario, nang ilagak niya sa Panginoon yung kanyang tiwala, doon nagkaroon ng pagbabago. Kaya anuman ang nakikita natin sitwasyon o anuman ang nararanasan po natin sitwasyon, ilalagay natin sa ating panahon, pwede palang baguhin ng Diyos. Amen. Katulad rin po sa ating panahon ngayon. Ngayon po ay palasat ang iba't ibang katiwalian, kumbaga, at iba't iba ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon. Kita naman po natin maging sa iba't ibang mga sektor ng gobyerno, maging sa kalakaran po ng politika ngayon, ay masyadong masalimot ang mga pangyayari.
Kaya pwede po tayong maglagak ng ating tiwala sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, pwede natin ibigay ito sa Diyos. At makikita natin ang pagbabago ng sitwasyon. Katulad po noon panahon ni Haring o ni Propeta Daniel sa panahon po ni Haring Dario. Yun po ang ipinakita sa kanya, ang pagbagsak ng Jerusalem. Pero nag-umpisa siya maglagak ng tiwala sa Diyos. At pagdating sa verse 10, chapter 12, doon ipinahayag ni Anghel Gabriel yung kanyang kapahayagan. Ang sabi niya, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kung sa panahon po natin ngayon, ilalagak natin ang tiwala sa Diyos dahil sa mga nakikita nating iba't ibang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ito na mga lingkod ng Diyos. Ano ang dahilan at hindi tayo ngayon dinggin ng Diyos? Katulad ni Propeta Daniel. Kaya kumbaga, ang Diyos ay nangangailangan ngayon ng mga Daniel at Daniela na mananalangin sa Diyos. Ano po? Mga kapatid, yan po ay konti lang, pero sana makuha po natin yung pinakasustansya po niyan. May kinalaman din po sa ating panahon ngayon. Pwede nating dalahin yan sa ating panahon ngayon. Pag binasa po natin yan, gawin mo para kang nanonood. Dahil ang Diyos, ganyan po kumilos. Ano po? So, purihin ang Panginoon. Siguro ay hanggang dyan lang yung ating munting na ibabahagi sa inyo. May kinalaman sa ating sitwasyon, may kinalaman po sa ating pananalangin ngayon pong umaga na ating gagawin. Ano po? Ilalagak natin ang ating tiwala sa Diyos. Pag naglagak ka ng tiwala, pag-alis mo, huwag mo nang bitbitin. Kasi ibinigay mo na sa Diyos. Ibinigay mong tiwala sa Kanya. So, purihin mo ang Panginoon.